Hindi tinalakay sa Biblia kung paano makakakita ng isang perpektong asawa o partikular na tinukoy kung sino ang tamang makakasama sa buhay ng isang Kristiyano. Ang isang tiyak na tinuturo ng Biblia ay hindi tayo dapat mag-asawa ng isang hindi mananampalataya. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 hanggang verse 15. Ipinapaalala sa atin 1 Corinthians chapter 7 verse 39 na kahit na malaya ang isang mananampalataya na mag-asawa, dapat siyang mag-asawa ng isang taong katanggap-tanggap sa Diyos o ng isang Kristiyano. Bukod dito, tahimik ang Biblia kung paano malalaman ng isang mananampalataya kung ang kanyang mapapangasawa ay tamang tao para sa kanya. Bakit kaya hindi iniisa-isa ng Diyos sa atin kung ano ang dapat na hanapin sa isang mapapangasawa? Bakit wala tayong mga partikular na katuruan sa importanteng issue kung sino ang perpektong asawa para sa atin? Ang mga Kristiyano ay nararapat na maging pareho ang pag-iisip sa mga importanteng isyong tulad nito, at kung ang dalawang Kristiyano ay nakatalaga sa kanilang buhay may asawa at sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo, sila'y nagtataglay ng mga kinakailangang sangkap upang magtagumpay. Gayunman, dahil sa ang ating lipunan ay umaapaw sa mga nagkukunwaring Kristiyano, isang matalinong pagpapasya na gamitin ang malalim na pagkilala sa isang tao bago magdesisyon sa isang panghabang buhay na relasyon ng pag-aasawa. Matapos makita ang mga prioridad sa buhay ng isang napipisil para magkaisang dibdib, kung siya ay tunay na itinalaga niya ang sarili para sa Panginoong Kristo, ang mga hinihinging kondisyon ay mas madali ng bigyang pansin. Una, dapat na natitiyak ng isang Kristiyano na handa na nga siyang mag-asawa. Dapat na sapat na ang gulang ng isang tao upang mapaghandaan niya ang kanyang ngayon at bukas, at handa na siyang magtalaga ng kanyang sarili sa pakikisama sa isang tao sa kanyang buong buhay. Dapat din nakilalanin na ang pag-aasawa ay nangangailangan ng pagsasakripisyo at hindi pagkamakasarili. Bago ang pag-aasawa, ang magkasintahan ay dapat na pag-aralan ang tungkulin at gawain ng bawat isa bilang asawang lalaki at asawang babae. Sa Ephesians chapter 5 verse 22 hanggang verse 23. 1 Corinthians chapter 7 verse 1 hanggang verse 16. Colossians chapter 3 verse 18 hanggang verse 19. Titus chapter 2 verse 1 hanggang verse 5. Ikalawa, dapat natiyakin muna ng magkasintahan na kilala na nila ang isa't isa at naglalaan sila ng sapat na panahon bago pag-usapan ang kanilang kasal. Dapat nilang obserbahan kung ano ang kinikilos ng bawat isa sa iba't ibang sitwasyon, kung paano sila kumikilos sa presensya ng kapamilya at kaibigan, at anong uri ng mga tao ang kanilang pakikisamahan. Ang pag-uugali ng isang tao ay naiimpluwensyahan ng kanyang mga kasama. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Dapat na nagkakasundo sila sa isyu ng moralidad, pananalapi, pagpapahalaga sa pag-aalaga ng mga anak, pagdalo sa pananambahan at pakikilahok sa gawain ng simbahan, relasyon sa mga pamilya ng bawat isa at sa isyu ng pagtatrabaho. Ang mga aspetong ito ng pamumuhay ay mga potensyal na pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa at nararapat na ikonsidera bago ang pag-iisang dibdib. Sa huli, ang magkasintahan na nagpaplanong magpakasal ay nararapat na dumaan muna sa paghingi ng payo at kaalaman mula sa kanilang pastor o sa isang nagsasanay na Kristiyanong tagapayo. Sa pamamagitan nito, matututo sila ng mga mahalagang kaalaman upang magtayo ng isang matagumpay na pamilya na ang Panginoong Kristo ang pundasyon. Matututo rin sila kung paano haharapin ang mga problema na tiyak na darating sa kanilang pagsasama. Kung dumaan sa mga pamantayang ito ang magkasintahan, nahanda na sila na ipanalangin ang kanilang pagharap sa matrimonyo ng kasal. Kung masugid nating hahanapin ang kalooban ng Diyos, ituturo niya sa atin ang tamang landas. Proverbs chapter 3 verse 5 hanggang verse 6.